Long time no see. Welcome back sa akin channel. So patungkol na naman sa cheque na ipinaresinta ni Madriaga sa impeachment hearing doon sa Kongreso. According sa DHSUD, ang payroll ng Land Bank of the Philippines ay under ng LBP North Avenue Branch. Gayong ATM lang ang meron doon sa DHSUD. ATM lang. Pero nilagay lang ito nito lamang 2024. Ayon kasi sa isang certified DDS sa si Adrian Pascual, according to our DHSUD Bibuit, ang Land Bank of the Philippines payroll nila ay under the LBP North Avenue Branch. Meron daw LBP ATM lang sa DHSUD building na nilagay noong 2024 lang. Ano na? House Representatives? Hello, Luis Tro, Ridon, De Lima, Makabayan Block, at iba pang mga buwaya. O diba? Red flag kaagad. Wala palang bank branch na ang pangalan ay mismong pangalan ng ahensyang DHSUD. Ang ATM sa loob ng gusali ay isang service point lang at hindi isang full service branch na nag-i-issue ng manager's check. Lagot ka ngayon, Madriaga. At kung pag-uusapan nga natin ang cheque na ito na hawak-hawak ni Madriaga laban kay Vice President Sara versus dito sa legit na mismong cheque galing sa Land Bank. Ayon kay Cathy Binag, based on the visual evidence in the image and standard banking security protocols in the Philippines, here is an analysis for us to distinguish between the two checks. Summary of findings. The top check for 30,000 pesos has the visual characteristics of a legitimate land bank manager's check from that era. The bottom check for 82,200,000 pesos shows several red flags, typical of high-value financial scams often used to deceive individuals into believing a large sum of money is available for clearing. Paghahambing ng mga detalye. Number 1, halaga ng pera. Yung amount, yung itaas na cheque, 30,000 pesos. Makatotohanang halaga para sa isang transaksyon ng munisipyo. Yung ibabang cheque, 84,200,000. Napakalaking halaga na madalas ginagamit sa mga investment o scam schemes. Number 2, kalidad at itsura, visual quality. Itaas na cheque, malinaw ang pagkakaprint, pantay ang mga letra, at mukhang luma pero tunay na dokumento mula 2018. Ibabang cheque, malabo, grainy, hindi pantay ang mga pagkakalinya ng mga numero at ang font ay hindi tumutugma sa standard na bank printer. Number 3, MICR line, mga numero sa pinaka-ibaba. Itaas sa cheque, gumagamit ng standard magnetic ink font na nakaukit talaga sa papel. Ibabang cheque, mukhang copy-paste o digitally edited ang mga numero sa ilalim. Hindi ito dapat sa mismong papel. 4. Branch ng bangko. Bank branch. Itaas na cheque. Lawag branch. Ito ay isang tunay na lokasyon ng Land Bank na may kumpletong address. LBP Building, Jose P. Rizal Street. Ibabang cheque, Department of Human Settlement Urban Development Branch. Ito ay isang red flag. Ang DHSUD ay isang ahensya ng gobyerno na kliyente ng bangko, hindi isang pangalan ng branch ng Land Bank. Number 5, nakapangalan sa payee. Itaas sa cheque, Municipality of Pagudpud, isang lehitimong unit ng gobyerno. Ibabang cheque, Ramil L. Madriaga, isang pribadong individual. Bihira ang ganitong kalaking halaga na ibinibigay sa isang tao sa pamamagitan lamang ng manager's check nang walang masusing verification. Mga babala o red flags sa 84.2 milyon na cheque. Mga kritika na dahilan kung bakit dapat pagdududahan ang cheque sa ibaba. Maling pangalan ng branch. Nakasulat na ang branch ay Department of Human Settlement Urban Development Branch. Ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DHSUD ay kliyente ng bangko, hindi pangalan ng branch. Ang mga branch ng Land Bank ay laging nakapangalan sa lokasyon
Halimbawa, Diliman, Buendia, Lawa. 2. Maling formatting. Sa ibabang cheque, ang halagang 84,200,000 pesos ay kulay pula at tila nakapatong lang sa disenyo ng cheque. Hindi ito tumutugma sa standard na printing machine na ginagamit ng Land Bank. Number 3. High value scams. Ang mga checking may ganito kalalaking halaga na nakapangalan sa pribadong tao ay madalas gamitin sa mga investment scam. Ipapakita ito ng scammer para magmukhang mayaman sila bago sila hihingi ng pera sa biktima para do sa processing fee o clearance. Number 4. MICR mismatch. Ang mga numero sa pinakaibaba ng cheque ay mukhang digital overlay o edit lang at hindi tunay na nakaprint sa papel. Paano makakasiguro? Kung may nagpapakita sa inyo ng 84.2 million cheque para humingi ng pabor o pera, huwag magpapadala. Maaari ninyong kumpirmahin ang katotohanan sa pamamaraang pumunta sa branch, dalhin ang kopya o ang mismong cheque sa kahit anong branch ng Land Bank. Magtanong sa new accounts o cashier section para ipa-verify kung lehitimo ito. Tandaan, ang manager's check ay garantisadong pondo lamang kung ito ay kumpirmado ng bangko. Huwag magtiwala sa screenshot o photocopy, maniwala lang kapag ang pondo ay pumasok na or cleared sa sarili ninyong bank. So balikan natin yung sinabi ni Adrian Pascual. ATM lamang ang mayroon doon sa DHSUD building. Ang paglalagay ng DHSUD branch doon sa cheque ay malinaw na pagkakabali ng nag-edit di umano. Para nga naman magmukhang official ito sa mga hindi pamilyar sa area. Kaso, nalaman at na-research ng mga netizen. Pangalawa doon sa timeline ng ATM. 2024 versus 2023. Ang sabi sa info, ang ATM sa DHSUD building ay nilagay noong 2024 lamang. Nito lamang 2024. At ang sabi sa cheque versus sa cheque na hawak ni Madriaga. Ang petsa sa cheque ni Madriaga ay April 18, 2023. So ang discrepancy, kung 2024 lamang nito, nagkaroon ng physical present ang LBP o kahit ATM sa building na iyon, lalong kahinala na may DHSUD branch na nakatat sa isang cheque na may petsang 2023. So kayo na ang humusga. Ang sabi sa info, nito lamang 2024. Meron doong ATM lang doon sa DHSUD building. ATM lang ha, pero yung nakalagay sa cheque, 2023. Ang galing naman ni Madriaga. Nakapag-release agad ng cheque doon sa wala pang napapatayong branch. Amazing! Ano ang inyong opinion? Aba, i-comment mo niyan dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.